Network Entertainment. I could say na malapit to sa puso ng Filipino motoring public kasi since the 90s, choice to ng choice to ng mga gustong maging pogi. Yung mga mahilig sa motorsport, mahilig siyang palakasin, bihisan. Jimny ba yan? No. That is the Honda Civic. Civic. 'Di ba sinasabi nga nila yung may mga choice daw ng fuckboy yan. F-boy car daw ng Honda eh. Pero hindi, ako nakikita ko siya bilang kung pansinin mo, mula sa Civic bigote nung 90s, it may be true na paborito siya ng mga F-boy, no? Hanggang sa Civic FD, parang yan yung image na dala-dala niyan. Pero, later on, the Civic is kind of growing eh. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo ngayon. Parang nasa pantry ulit. Yes, Stanley, thank you for having me once again in your show. King Senko ang aking guest. Siyempre, kilala nyo na to, Mojo sa Signal, One News, One PH, sa TV5, Yan. Radyo 5. And the motoring journalist. Yan, King Senko sa YouTube. Mag-subscribe kayo. Yun. Okay? Ang pag-uusapan natin, King, para sa mga immortal na nakikinig sa atin ngayon, dahil nga, ang daming may sasakyan, daming may motor, no? At maraming gusto bumili. Oo. Ano ba yung magandang sasakyan para sa mga immortal? Okay. Ang range natin, 1 million to 1.5, mga ganun. And then, kung may suggestion ka rin ng scooter para mas mura, yung mga ako, unahan ko na kayo, yung Vespa Sprint. Okay yun. Maganda pang opisina yun. As you have personally tried. Oo. Pinaka-araw-araw ko yun. Sige, bibigyan ko yung mga immortal natin dyan ng at least top 5 na kotse. Magbibigay din ako ng top 3 na motorsiklo kung gusto nilang talagang ultimate tipid. At mabilis may pamasok sa trabaho. Pero bago yan, King, no? Ini-invite ko muna yung mga immortal na mag-subscribe sa Underpaid sa Spotify na Apple Podcast. Meron tayong social media accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok sa Underpaid, and yung personal na social media accounts ko, pati na rin yung Suplado Motors. And ipopromote ko na rin dito yung The Men's Room sa One News kasi every Fridays kami, 9 p.m. Pero, nasa TV5 na rin kami. Yun. Every Sunday nights, 10:30 p.m. Yan. Nasa Spotify din at nasa YouTube yan. Ang dami talagang racket nito ni Stanley. Pero para sa mga raketero, raketera at mga immortal nating tropa dyan, Stan, may baon akong 5 sasakyan dun sa budget range natin. Actually, nag-set ka ng 1 million, pero meron ako maibibigay na mas mababa pa na the best. Okay? Ako kasi, bilang isang mahilig basically sa gulong, no? Motor, kotse, kahit truck, okay lang. Bisikleta. Yan, Gusto ko yung engaging, like, hindi ka naman mukhang nakasakay sa calculator na lahat dipindot na lang, autonomous driving. Ayoko niyan. Gusto ko yung medyo may visceral, enjoyable experience. Not too visceral kasi harsh naman magiging labas pag ganun. Hindi naman race car na sobrang dapat nakatono talaga all the time. Ito mga to, nag-curate ako ng okay sa may pamilya. Okay. Ng okay ipamasok sa trabaho. Hindi ganun kalakas sa gasolina. Actually, matitipid nga ito mga... Baga parang practical. Practical. At may space para sa active lifestyle. Kasi naiintindihan natin ngayon, di ba? Ang dami ng pinaggagawa ng mga ang dami ng discipline out there na pwede mong i-enjoy. Like camping, overlanding, mas accessible na ngayon mag-track day kung gusto mo, kung you're into that kind of hobby. At kung gusto mo magporma, itong mga sasakyan na to, pogi rin pormahan to. Ba? Okay Okay, simulan natin. Sige. In no particular order na lang. Kasi pero kanya-kanyang preference naman yan. And then, ano lang natin, puro Japanese cars.
Okay, sige. Diba? Oo, Saktong-sakto tong tama, pinrepare tama. ko. Actually, Stan, pwede nilang i-categorize to according to the their price. Pero, dun sa channel ko, kung makaka-visit kayo sa King Senko on YouTube, gumawa kami ng listahan ng top cars na binibenta pa rin in manual transmission. Kasi yan ang gusto ng mga mahilig mag-drive eh. Di ba? Karamihan yung automatic na. Pero yung manual, pahirap na siya ng pahirap hanapin. Yung top 1 ko dun ay itong top 5 natin dito, which is the Honda Brio. Hindi ko alam, baka nakapag-review ka na yan sa Brio. Philcoche. Comparo namin sa Wigo. Okay. Yun, actually, pareho yan. Nasa head-to-head talaga sila if we look at it. Pero pinili namin yung Honda Brio kasi may manual transmission, nasa 733,000 lang yan. Parang yung top of the line niya, 883. Nakita ko sa internet, sa website ng Honda. But take note na may automatic nga at may manual at kahit maliit na hatchback siya, Stan, yung storage sa loob, pag dinapa mo na yung second row seat, ang luwag eh. Mag-grocery ka, may lugar ka dun. May sakay kang tao at may grocery ka, may lugar ka dun. May malalaking furniture, limbawa bumili ka sa home supply ng microwave. Ihiga mo yung upuan, may kakarga mo. Practical. Gas consumption yan, kung di ako nagkakamali, dahil maliit at magaan na kotse lang yan, nasa 16 to 17 km per liter daw. At kung ikaw, bata-bata ka pa, first car mo to, niregalo sa'yo ng nanay mo o ng tatay mo, o first car mo to, isa kang immortal, empleyado ka, hindi siya masakit sa bulsa i-maintain. At readily available ang mga pyesa. Honda yan eh, di ba? Honda, oo. Pogi pa, Honda. Ang ganda pakinggan, di ba? Kaya, number 5 natin ang Brio. Ngayon, napili namin siyang number 1 dun sa ginawa namin listahan ng top cars sold in manual kasi marami namang mas maganda dyan. Hell, even Jaguar gumagawa pa ng manual. Napili namin to kasi yung mga bata pa na nagsisimula, it could be their solid foundation into the hobby of motorsport. And yung mga iba yan, college pa lang, nagda-drive na. Di ba? Perfect yan. Hindi mahirap i-drive. Lalaki, babae, walang problema. Napakaganda ng size niyan. Yun. Pero hindi lahat ng kotse puro pros. May cons din. May cons yan. Oo. Cons para sa akin nito, kung ikaw nagmamaneho ka sa Metro Manila, salamat sa NCAP, maraming bumait, mas ginigit-git to. Maliit eh. Isa pa, yung mga enforcer dyan ayaw nating tukuyin kung saang syudad, no? Pero may mga enforcer na pag nakakita ng maliit na sasakyan, mas pinapara parati, nagagawa ng butas para magkaroon ng violation. Yun lang. Okay. Shall we move on? Number 4? Number 4 tayo. Teka, yung kalaban ng Brio, Wigo. Ano pa yung iba sa ibang brand, ano? Okay. May Korean na tingin namin okay din naka head-to-head nito at nasa mas murang price bracket yun. And that is the Kia Picanto. Okay siya eh. The Koreans are known to have more feature sa loob. I mean, itong Brio, meron tong Apple CarPlay, Android Auto on some variant. Maganda yung quality ng interior niya. But the Kia Picanto is, I mean, they can hold the candle against the Brio and Wigo. Tsaka yung Stan, kung alam mo yung kung alam mo yung Suzuki may tinapat dyan. Yun na nga, kamukha nung Mini Cooper. Hindi, Swift, mas mahal siya eh. Pero yung Espresso, yun, 500 ata. Okay din siya. Yun yung manual nila eh. Pero ito nakakatawa, Stan. I stand 6 foot tall. Tapos yung cameraman ko, 5'11". Medyo bulky si cameraman. Pag kami ang nakasakay doon, halos nagsasagian na yung parang mga balikan namin. Parang kulang na lang kikiligin na kayo sa isa't isa. Tight siya. Ito maluwag tong Brio eh. Okay. Okay, move on tayo sa sa medyo mas may space, may trunk. Galing tayo sa hatchback, lumaki tayo ng konti, sedan.
The Vios, you can't go wrong with that. Oo naman. Vios. All kinds. Automatic, manual, meron yan. Top-selling car yan eh. Oo, from the base trim na pwedeng ipan-taxi, meron yan. Oo. Up to the bihis, yung mga GR Vios. Under 1 million lang din yan. Under 800,000, matter of fact. So sa dami ng variants ng Vios, di ba? It could cater Dami. to almost anyone. Ginagamit pa nga sa motorsports yan, di ba? Yung Vios Cup ng Toyota. Ang maganda kasi dito sa Vios, of course, familiar ang maraming mekaniko. Kahit hindi ka sakasa magpagawa, madali siyang i-maintain. Hindi rin naman siya ganun kalaki o hindi siya ganun kahaba na madali siyang araling i-park. Magaan ang manibela, maganda yung power ng sasakyan, hindi nakakapagod ipang drive araw-araw. Ngayon, ang advantage nito versus the Brio, na number 5 natin, ito may trunk. Kung ikaw, katulad natin na mga immortal na nasa media, parati tayo may bit-bit na camera di ba? Oo. Tripod, audio system. May laptop ka pa. Laptop. Ayaw mong, di ba, ang daming basag kotse, lalo sa area ng, may area ng QC, Cavite, maraming basag kotse. You totally avoid that by not showing your stuff dun sa mga basag kotse na kawatan. Tago mo sa trunk. May trunk ka ngayon. Kaya mong panatiliing malinis yung sasakyan na para sa tao lang siya talaga. At yung mga gamit mo, safely nakatago sa trunk. Yun. Napaka-practical nun. At ang Vios, hindi rin malakas sa gasolina to. I think nag-average to ng 15 km per liter yung mga automatic, di ba? Automatic ka ng tipid pa. Nagbigay tayo kanina ng mga kamatch niya sa ibang brand. I guess ang close na kayang tumapat dito sa Vios, ano ba? Mirage. Tsaka yung Almera. Yun naman ang magkakalaban eh. Pero iba pa rin ang Vios, can't diba? go wrong with Vios talaga. Toyota yun eh. Ang maganda rin kasi sa Vios, no? Hindi lahat ng manual niya pan-taxi. May mga manual transmission din siya na disente yung loob. May features and amenities ka like Apple CarPlay, screen, at yung kamukha ng top of the line na medyo may konting downgrade, may manual yun. Lagi ko tinutuko yung manual kasi yun yung hanap ko sa kotse. Sa mga iba, yung mga gusto mag-automatic, meron namang automatic din nun. Okay. Etong car number 3 natin, pang pang may pamilya, no? Kailangan pag pamilya. Ito ba? MPV ba ito? Oo. Pag may pamilya ka, syempre kung minsan, bukod sa, halimbawa, tatay, nanay, 3 anak, minsan kasama pa si Lolo. Si Lola, di ba? Yaya, nandun pa, katabi ni Daddy. O yan. Ay, hindi, iba yun, Stan. Ay ba? Bawal yun. So 7-seater tayo ngayon. Ngayon, ang ire-recommenda ko, kasi ako mismo meron ako nito, Toyota Avanza. A little over 1 million pesos, parang 1,070,000 something yun sa akin. Okay. May 7-seater ka na, Toyota, FYI, Toyota ang badging nito sa atin, but it's really made by Daihatsu. Just like I think the Vios and Wigo. Okay. Yung Raze. Daihatsu yan eh. Yan, meron din ako niyan, Raze. Okay. Balikan ko lang si Raze, no? Konting side topic. Hindi ko siya nilagay dun sa number 4 kasi may hatchback na tayo eh. Oo. Mas pinili ko yung Vios para may iba tayong category. Pero Raze is such a good car also. Ngayon, parang mas mahal ng konti ang Raze eh. Oo. Diba? 1 million mahigit tas hatchback lang. Okay. Si Avanza, 1 million, meron ka ng reliable. Maraming pyesa yan. Kaya nga pinipili ng maraming nagnenegosyo yan, TNVS, at 7-seater na siya. Bakit ko gusto si Avanza? Kasi kung ikukumpara mo siya sa ibang mga kaklas niya na sasakyan, the Veloz is also from Toyota, Daihatsu, mas mahal siya. Pero obviously, mas maraming Avanza. Mas maraming ibig sabihin, mas maraming features si Veloz. Pero like 300,000 yung nilamang niya.
Hindi ko rin nilagay dito yung expander kasi si expander 1.2 eh. oo, 1.2 something. Mas mataas si expander eh. mas Lalo mataas. na pag cross. Oh. At saka ako mismo personally, since meron nga akong Avanza, na pagkumpara ko yung driving characteristic nila, mas mas may tulin, mas may power si Avanza. Oh. Yun, for that reason alone, sold na ako agad kay Avanza. Tapos, as we keep on saying, can't go wrong with Toyota. Hindi, Japanese car. Aminin na natin, ang Pilipinas is Toyota Country. Oo. 'Di ba? Lalo na yung mga old school, yung mga kahit saan ka masiraan, Stan, masiraan ka sa Baguio, masiraan ka sa gantong probinsya, meron kayang mag-repair niyan. And the after sales maganda talaga. No? Sa 100 tanong, meron akong 1,000,000 sagot. At minsan, mas marami pang tanong. This is Kuya Kim and I'm thrilled to invite you to my podcast under the Pod Network, Ano Ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza. Kaya kung may gusto kayong malaman, matutunan o ma-discover na bago, makinig na kayo sa podcast na to. Marami akong mga guests, topics, trivia, and revelations on the show. Ang masisiguro ko sa inyo, you'll always learn something new. Just search for Ano Ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza, on Spotify and wherever you listen to podcasts. Yung kalaban ng Avanza, banggitin lang natin para may choice sila. Yun na nga, si expander. Yung sa, sa Nissan, yung Kakambal ng expander din yun, yung Livina. Yan, Livina. And then, si Suzuki, may Ertiga. Yan, diba? Si Ertiga, okay din siya sa akin by means of, alam ko kasi na Japanese brand, made in India. Pero ang naging mas pinili ko lang yung Avanza kasi kung pang pamilyang gamit, may mga batang sasakay kung minsan, hindi mo naman may ingatan na sobrang linis lagi ng loob eh. Dudumi. Ngayon, si Ertiga, parang cream yung itsura ng loob niya. Saka mas maliit ng konti ang Ertiga eh. Pero may hybrid. Yun ang maganda doon. May option ka na maging tipid ka na hindi ganun kamahal. Pero yung downside niya talaga sa akin, yung kulay ng interior. Pag may bata kang kasama o kaya someone na hindi masyado maingat sa kotse. Kahit hindi bata yung magdala ka lang ng pagkain sa loob ng sasakyan mo, biglang matapon mo yun, naku po, diba? yari ka doon, men. Detailing na umatika po yun. Ganon. I had that in mind, pero hindi ko na siya nilagay dito kasi, I think, kung OC ka na katulad ko, dadagdag pa siya sa isipin mo araw-araw. Okay. Okay, ano pa ba kalaban niyan? Wala, basically yun lang yung mga MP. Sa Stargazer, kalaban nila, di ba? Yun. Actually, si Stargazer, okay din naman. Ang problema daw kay Stargazer kasi, kung nandun ka sa halaga na yun, may hawak kang ganong halaga, bakit ka pa rin Ito I'm just voicing out the opinion ng mga tao. Kung may hawak ka rin na ganong halaga, bakit ka pa magko-Korean? May nice Japanese choice ka naman. But still, ako bilang isang motoring journalist, I think Ertiga is not a bad car at all. Maganda rin siya, maganda. Okay. Magkano nga ulit yung yung ceiling natin dito sa usapan na to? 1 million to 1.5 ganyan. Okay, sakto pa tong isang pinili ko kasi itong number 2 car natin, Stan. I could say na malapit to sa puso ng Filipino motoring public kasi since the 90s, choice to ng choice to ng mga gustong maging pogi. Yung mga mahilig sa motorsport, mahilig siyang palakasin, bihisan. Jimny ba yan? No. That is the Honda Civic. Civic. 'Di ba, sinasabi nga nila yung may mga choice daw ng fuckboy yan. F-boy car daw ng Honda eh. Pero hindi, ako nakikita ko siya bilang kung pansinin mo, mula sa Civic bigote nung 90s, it may be true na paborito siya ng mga F-boy, no? Hanggang sa Civic FD,
Parang yan yung image na dala-dala niyan. Pero, later on, the Civic is kind of growing eh. Nagiging medyo executive yung dating niya. Oo, Napansin habang mo, tumatagal. nagmamature. Kasi mga F-boy, nag-mature na rin. Tumanda yung market Oo, nila. tumanda na eh. So, sa akin, Stan, bilang kasama ko siyang umidad, nung 90s, parang paborito ko siya nung Nung panahon ng TGIS, nakikita mo yung Honda Civic diba? sa Green Hills, dami Oo. dyan. Yung panahon na yon, Stan, sumabay sa pagtanda ko yung Civic. Kaya kung nasa gantong edad ka, early 30s up to late 30s, makaka-relate ka dun sa sa naging growth ng sasakyan. Ang paano siya nag-grow? Lumapad, naging mas mahaba, naging mas spacious, and Honda's game pagdating sa interior, halos unmatched eh. Feeling mo nakasakay ka sa sports car. May honeycomb, ano pa nga yan eh. Di ba yung Iniisip aircon? ko lang, paano linisin eh. Yung parang may joystick na Oo, aircon. di ba? Yung honeycomb na pattern eh. Yun, outside the box yung naging design nito na parang trendsetter siya na gagayahin yan later on ng ibang brand. At si Honda Civic ay nagkakahalaga lang ng 1.5 million if you're not going na sobrang diin yung RS o yung yung pinaka nila yung parang sport nila Type R. Type R. Yan. You have that option kung masa-stretch nyo yung budget nyo. Magkano ba Type R? May idea ka? Yun yung parang kamukha ni Gundam yung Yung puti na. yung puti, di ba? Tapos mukha ni Gundam. Pula yung seatbelt. Parang 3 point something, 3.2 ata. Yun, kung may budget kayo, yun yung parang sports or motorsports package na mabibili nyo out of the showroom. Pero si Civic na ordinaryong variant, may hybrid, may gasolina, I think is perfectly okay for around 1.5 million pesos. Napaka-premium. Kung pinag-ipunan mo yung 1.5 million mo, masasabi mong, shit, ang ganda ng nabili kong kotse, pogi. At kung nag-finance ka naman, 5 taon mo siyang hulugan, I think in that 5 years, relevant pa rin yung itsura ng kotse. Pero masasabi ko lang, yung mga ganyang sasakyan pang binata. Tama naman. Pang binata yan. O kaya yung isa pa lang yung anak, maaari pang yung mga nagsisimula ka pa lang sa pamilya, pero iisipin nyo rin, para saan nyo ba bibilin yung sasakyan? Para kanino? Para sa'yo o para sa pamilya mo? Diba? Pangpasok araw-araw. Kasi, alam ka naman naka-MPV ka araw-araw, mag-isa ka lang nagdadrive, wala ka namang kasabay. Magtataka na yung misis mo niyan. Oo, diba? Tapos sinong kasabay mo, di ba? Laging nabubog-bog yung pag tiklop-tiklop no. Yung yung shade sa katabi mo lagi nakababa. Nagtataka, sino yung nagbababa ng diyan? Yari ka doon. Mag-isa ka lang naman, di ba? Etong si Civic, siya pasok siya sa iba't ibang klase ng motorista. Nagsisimula, pwede. Yung medyo intermediate na, may karanasan na, okay siya. May karanasan parang pamatanda Oo. At kung katulad naman ng mga enthusiast talaga na gusto ng pabilisan, pormahan, performance, palag din siya Yun, wide range yung kinikater niya. Pero ito nakakatuwa tong Hindi ako Honda boy. Pero nataon lang na Honda yung mga napili ko kasi recently yung mga ginawa naming video kasi we've been comparing prices. Ibabangga namin sa features, tas ibabangga rin namin sa availability ng parts. Well, Honda na naman yung napili ko, Stan, para sa number 1 natin. Anong Honda ito? Disclaimer, para patunayan sa mga tao na hindi ako Honda boy, wala po akong Honda na kotse. Last Honda car ko was like 7 years ago. Kasi dati, fuckboy ka nun eh. Hindi. Binayad lang sa akin yung sasakyan na yun, Stan. Hindi, Pajero po ang sasakyan ko. At may Avance at may Race ako. Dalawa nga Toyota ko, pero... Ilan ang motor mo sa bahay? Isa lang, Royal Alloy lang. Kamukhaan ng Vespa mo. Classic scooter kami ni Stan eh. Etong number 1 ko, Stan, is the Honda HR-V. Maraming magugulat dyan na parang wala namang pumapansin sa Honda HR-V, di ba? Pero tignan nyo kasi yung presyo. 1.2 yata hanggang 1.3. Meron ka na yan. Kung cash. Pero,
May ilang dealership na nakadisplay sa mall na nadaanan ko very, very recently, natuklasan ko na 10,000 lang. Stan, yung down payment. Tapos, magmamonthly ka ng 5 years, yung kotse, conservative yung pagkapogi niya eh. Pag nakatalikod, para siyang Porsche Macan o Euro yung vibe niya. Kakaiba yung taillight nito, yung parang isang buong gano'n, no? Tapos, maliit lang naman yung makina niya and it's a relatively small car. Hindi siya nalalayo sa sukat ng Toyota Raze. So, kung hulugan mo siya 5 years, hindi ka magsasawa eh. Yung kalaban ng HRV, Yan, Toyota Raze. Sa Nissan. Medyo mahal-mahal na konti na yan eh. Mahal na Raze, parang gano'n. Nissan Kicks ba kalaban nito? Hybrid yun. Tapos, Yaris Cross. Si Yaris Cross naman, kaya hindi ko siya nailagay dito kasi higit siya sa budget natin. 1.6 something yung nito, presyuhan. Pero ito kasi, may hybrid at may gasoline engine, may manual at automatic. At yung ground clearance niya, tingin ko, usable para sa kalye ng Pilipinas na malubak, may baha. At tulad nga ng sinasabi natin kanina, Honda Premium. So kung ikaw nagtatrabaho ka, pinagtatrabahuan mo maigi yung perang ipambabayad mo dyan, you'll feel na worth it yung ibinayad mo. Downside, kung si Civic may downside na na hindi siya ganun kalaki, may F-boy reputation siya. Ito may downside din, Stan. Kahit medyo may size yung kotse mo, para siyang SUV, para siyang malaking hatchback, 5 tao lang yung masasakay niya. But other than that, practicality, grocery, pagka naka-flat yung mga upuan, ang luwag din ng storage nito. Ayun. So maganda. Maganda itong mga suggestion mo. Okay. Sa top 5 na mga sasakyan. Pero yung pangako ko na 3 scooter na okay din. Ito naman, sa scooter. Yung price range, magkano? Sa price range nito, Stan, below below 110. Okay. Sige. You can't really go wrong with the Yamaha Fazio. Mga yan? 90 ba ang Fazio? Parang ganun, 110 yata. Fazio, di ba? Ano bang pronunciation? Fazio. Fazio o Fazio? Fazio yata, naririnig ko sa marketing ng Yamaha eh. Oo. Tapos, kasi pag Fazio, pag binaliktad mo, pakit pakinggan. wag yun. Ito pa, isang kamukhaan din ng Vespa mo, Stan, yung Benelli Panarea. Mga 80 yata yan eh. 80 to 90, mga ganyan. 99, no? Oo. Ganyan yung kay Sir Eric, Benelli, kulay itim. Okay yun. Classic. Kaya ako na isasuggest to kasi hindi namimili ng damit to mga to eh. Naka-polo ka, okay lang. Naka-jersey ka, okay lang. Hindi katulad ng ibang sporty na bike, kailangan medyo mag-bis ka para maganda ka tignan sa bike. Ang number 1, no particular bike stand. No? Ang may sasuggest ko, don't be afraid to look at second-hand bikes. Kasi any budget, malikot ang budget range sa used bikes. So pagka second hand, anong magandang bilhin? Syempre, kailangan yung maporma na. Second hand naman eh. Sa second hand, huwag ka matakot malalaki ng Yamaha like Aerox, yung mga NMAX. Kasi yan eh. Depende na sa kondisyon eh. Pwede ka tumawad. Oo. Basta ang mahalaga lang, may papayo ko lang sa mga immortal natin dyan, kung bibili kayo ng gamit na sasakyan o motorsiklo, kumpleto dapat ang papeles. Lalo ngayon, na may NCAP. Oo. Kasi dun babagsak yung mga huli niyan sa sa may-ari ng papel. Tsaka yung kung hindi kayo magaling sa sasakyan, magsama kayo ng mekaniko. At tsaka Stan, katakot-takot na sakit ng ulo pwede mong pasukin ng hindi mo sinasadya kung yung nabili mo, kulang ng papeles. What if karnap yun? What if ginamit sa krimen yun? Correct. Yun lang yung may papayo ko. Huwag kayong matakot bumili ng second hand, tumingin sa market. At dapat kumpleto yung papeles kasi malikot ang budget range. Okay lang ba kung third owner ka na, ganyan? Or Naku, Stan, di ka maniniwala yung Pajerong nire-restore ko parang pang 6 na owner na yata ako. Pero okay lang kasi lahat ng dokumento niya maayos. Yung mga lady-owned na yan, meet ba yan o ano?
Depende kung yung lady driver o rider mahusay. Kasi may iba, bumili ka ng manual, lady owned, gastado naman yung clutch rider pala. Ayun. Diba? Talo ka. So, maraming salamat, King, at sa mga binigay mo sa aming suggestions sa mga top brand new cars and yung mga top scooters na dapat bili ng mga Immortal. Kasi alam nyo naman, napakahirap ng traffic situation natin dito. Yung bukod doon, Stan, yung pera hindi madali kitain. Kaya, and yung pamasahe mo, kung mag-grab ka, papunta pabalik na opisina mo, mag-LRT, MRT ka, sometimes it's not worth it. Bumili ka na lang sarili mong scooter. Hindi ka pa pagod. Oo. Yun. Kung gusto nyong malaman yung iba pa mga top cars and motorcycles that we do, pakifollow nyo po ako, King Senko on YouTube and Facebook. Yun lang, type nyo lang pangalan ko and you'll be supplied with car and motorcycle contents. Ayun. So maraming salamat, King Senko. Sure bro, anytime. Ayun. Mga Immortal, alam nyo naman gagawin. Mag-comment lang kayo sa aming mga episodes sa Spotify. Mag-subscribe kayo. Binabasa naming lahat yan. And kung may mga suggestions kayo or topics in mind, let us know. Kompleto. Pwede sa Instagram, Facebook, sa YouTube. Kung nandun naman kami, madali kaming hanapin. Yun. Okay? So there you have it. For King Senko, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.